Nung unang panahon, kapag hindi ka nakatutob ay hindi ka pwedeng mag-imam. Hindi ka papaimamin ng mga ninuno natin kasi hindi raw yun pwede. Dapat nakakopya ka, nakatutob ka, nakaturban ka kapag mag-iimam ka. Merong nagtanong dito at ang sabi niya, bakit karamihan sa mga ustads ay hindi nagsusuot ng kopya? Pakipaliwanag po. So ang tinutukoy na kopya ay yung mga sinusuot natin sa ulo ng mga kalalakihan, yung kopya, sungkok, turban o di kaya ay tutob. Ang dahilan po dyan, brother, ay hindi yan sunnah at hindi rin yan obligado. Ang pagsusuot po ng tutob o kopya or sungkok o turban ay hindi po yan obligado, hindi rin yan sunnah, na kung saan kapag nagsuot ka ng tutob, nagsuot ka ng kopya ay meron kang gantimpala. So wala po, yan ay adat. Ang tawag sa kanya ay adat, kultura, tradisyon, kaugalian ng ating mga kaninunuan, especially yung mga Arab ay nakaugalian nila na magsuot niyan. Yun yung tradisyonal na panunuot nila. Meron silang tutob, meron silang turban. Hindi porket hindi nagtututob yung ustad, hindi nagkukopya ay mali na yung paniniwala ng ustad na yon. Bagkus yun ay nasa choice lang ng ustad na yon kung siya ay magkukopya, magtututob. Kasi hindi naman talaga obligado at hindi rin sunnah ang pagsusuot ng tutob. So nasa choice mo na yun kung magsusuot ka ng tutob o hindi. Pero ang pinakamainam, magsuot ka nun kapag ikaw ay magsasala, kapag ikaw ay magmumuhadara, kapag ikaw ay magdada'wa. Yun ay formal tignan kasi nakasanayan natin, lalong-lalo na yung mga kaninunuan natin, mga lolo natin, nung unang panahon ayaw nila ng mga nag-iimam na walang kopya, walang tutob, walang turban, walang sungkok. So bawal mag-imam yung mga tao na walang kopya kapag sila ay magsasambayang. Pinagbawal yun ng mga kaninunuan natin dahil nga kasi ang paniniwala nila ay kasama ito sa pagsamba, na kapag hindi mo na isuot ay invalid yung sala mo. So yun ay dapat nating iwan na paniniwala. Ang paniniwala natin sa tutob ay ito lamang ay adat, ito ay tradisyon, ito ay kultura, nakaugaliang gawain. Pero ang kagandahan nito, kapag ikaw ay mag-iimam, ikaw ay magmumuhadara, ikaw ay haharap sa maraming tao para mangaral ng Islam, kinakailangan makita sa iyo yung kagandahan na dulot ng Islam. Upang sa ganun, sa mga nakikinig sa iyo, sa mga nakikinig sa iyo, sa mga nanonood sa iyo ay, kumbaga, bigyan kanila ng simpatya. Makinig sila sa iyo na maayos kasi nakikita nila sa physical na kaanyuan mo, sa panlabas na anyo mo ay mabuti yung pananamit mo, formal yung disente, yung pananamit mo, yung dating mo para sa mga manonood. Nang sa ganun ay pakinggan kanila kasi kailangan sa bawat programa mayroon itong kaukulang mga kasuotan. So kapag tayo ay pupunta sa muhadara, lalong-lalo na tayo ay kaya tayo yung guest speaker, mas mainam. Pero hindi po natin sinasabi na gawin nyo. Nasa choice po ito ng mga ustad. Nasa choice po ng ating mga ulama kung sila ay magtututob o hindi. Kasi hindi nga ito obligado. Ito ay kultura, ito ay tradisyon na kung saan kapag hindi mo ginawa ay wala kang magiging kasalanan, at kapag ginawa mo naman ay wala ka ring gantimpala. At naalala ko si Sheikh Kamaruddin Dudu nung may muhadara Islamiyya dito, Grand Symposium, noong tawagin siya, isang batikan na ulama din to na matatawag natin, kinikilalang ulama ng lahat ng mga nakakakilala sa kanya bilang isang ulama. So nung tawagin siya ay hindi siya nakadamit ng formal, nakapambahay lang siya, yung casual lang na damit. Ang ginawa niya, pumunta siya sa stage pero hindi siya nagmuhadara. Ayaw niya magbigay ng muhadara kasi nga hindi siya naka-proper attire, hindi wasto yung kasuotan niya na iharap sa maraming tao. Kaya yun ay bilang aral na kapag tayo magbibigay ng khutbah, magbibigay ng muhadara, mag-iimam, kinakailangan maging desente yung kasuotan natin, maging formal sa paningin ng mga taong pinagdadaawa natin upang sa ganun makinig sila sa atin. Hindi yung magdadaawa ka, mag-iimam ka na gusot-gusot yung damit mo, butas-butas yung kasuotan mo, kasi mawawala ng gana yung mga taong manonood sa'yo, yung mga taong susunod sa'yo, yung mga taong makikinig sa'yo. So yun lamang po yung kaalaman natin patungkol sa tutob, patungkol sa kopya. Hindi po ito wajib, hindi rin siya sunnah, bagkus ito po ay adat, ito ay kultura, ito ay tradisyon na kasuotan lamang. At kung ito man ay wajib,
mangunguna na po dito ang ating mga ulama. Mangunguna na sa pagsuot ang ating mga ustad, ang ating mga ulama, ay makikita natin na lahat sila ay magsusuot ng kopya, tutob, sungkok o turban. So yun lamang po, nawa ay nakapulot tayo ng aral at huwag natin pahirapan yung sarili natin, huwag natin pabigatan yung ating mga sarili na kung saan iobliga natin sa mga nag-iimam sa moske, iobliga natin sa mga ustad na magsuot sila ng sungkok, magsuot ng kopya, dahil hindi naman ito obligado, hindi naman sunna, bagkus nasa choice lang ng tao kung magsusuot siya ng ganun o hindi. Ganun pa man, mas mainam na ito ay suotin kapag tayo ay nagbibigay ng mga payo, kapag tayo ay haharap sa maraming tao. So hanggang dito na lang, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.